What's up mga ka-technician? Nagbabalikan tayo ng technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang notification nyo rin ng mga videos. So yan guys, magte-tear down tayo ng Quick TR1. So yung last video natin guys ay nag-failed yung pag-tear down natin kasi nga dito sa may cup na to guys. So ngayon, eto guys, itry natin itong ganitong technique, okay, kung matatanggal siya kasi ito madali lang tanggalin to guys eh. So simulan natin guys. So pagka ganito kasi mahirap tanggalin siya guys kapag ito napakahirap tanggalin pagka walang ganitong handle. Okay, ano lang to guys, tape lang to na nakabalot dyan. So alisin muna natin to. Lalo na kapag kapasmado kayo guys, naku po, mas mahirap siya tanggalin kung hindi nyo siya lalagyan nito guys. So ngayon, try natin siya. Ayan guys. Ayaw talaga. Ayun na. Buksan din, di ba? Matigas talaga siya guys. Pagka wala kayong ganitong nilagay guys. Ayan. So kahit naman hindi screwdriver ang ilagay nyo. Kasi sa akin, nilagay ko to guys para protektado yung etong cap niya guys. Or yung shield niya para dito sa init. So kaya nilagay ko to para hindi magasgasan to guys. Okay? So ayan siya para may idea kayo. So ang pagtanggal niya is counterclockwise, tapos ang pagkabit niya ay clockwise. So counterclockwise guys ang pag-alis niya guys pag nakaganyan, counterclockwise. Tapos kapag kinabit niyo siya, syempre clockwise guys pag ganyan. Okay? So dito, madali lang dito. Ganun lang siya guys. Isang ano lang, isang tanggalan lang. Tapos ito guys, yung blue na ring. Alisin nyo rin to kasi nga ano to, hindi naman to putol guys. Gamit kayo ng manipis na bagay para masungkit. Ayan, o diba? Kita nyo? Tapos tanggalin natin to. Ayan guys. Isa lang yung lumabas. Yung isa nandito pa rin sa loob. And then tanggalin natin yung dito. So ito guys, tanggalin lang natin tong dalawa na to. Saka pagka magpapalit kayo ng filament niya, heating filament, ay ganito lang din guys kadali. Pagka natanggal nyo rito, syempre madali na. So ayan siya guys. Okay. So ayan guys ang nakalagay dyan. Ganda ng pagkakadesign niya. So kukuha siya hangin dito. So etong tinanggal nating eto guys, wait lang. Ay. So etong tinanggal natin na to sa likod, eto mismo ay yung filter niya guys. So make sure kapag bumili kayo ng pare sa akin, etong filter ay laging malinis to guys. Kasi kapag hindi nyo nilinisan to, yung buga niya sa nozzle is mahina. So kailangan lagi itong malinis. Okay guys. Ang gamit nilang turbine, ito. Yung ginagamit guys sa Dyson na
hair blower. So nakita nyo, compact na compact talaga yung ano niya guys, ayan o. Tsaka magnetic siya, ayan o. May ano siya, meron siyang rear magnet. So ayan. Rated to guys ng ayan, 220 to 240 volts. Ayan. So 50 kilohertz. 50 hertz pala, sorry. 50 hertz. 50 kilohertz na yun. So 50 hertz. So sa US is 60 hertz. Sa Pilipinas 60 hertz. Pero guys, nagagamit natin sa 60 hertz. Kasi nga yung driver ng brushless motor ay kaya niya guys kahit na anong hertz guys, kasi siya naman yung magko-control eh. So kung ipapasok nito ay 60 hertz, kasi magiging DC yan guys eh, magiging kilohertz yung ano nito eh, driving niya guys. So ayan guys, at okay, so simulan tayo guys sa dito. Alisin muna natin to. So tanggalin natin siya. So tingnan natin kung kabisado ko yung ibang ano rito, yung ibang component guys. Ano to, natatanggal ba to? Ito, natatanggal to guys. So tingnan natin kung kabisado natin yung mga component dito. Kapag hindi natin kabisado guys, kayo na mag-search ng number. So ayan. Ito pa. Hindi siya matatanggal. Dual module siya guys. Ayan guys, so dual module kasi may ano rito, pin header tsaka female header tsaka male header. So pwede natin siguro ito tanggalin. Ayun. So okay, ito yung OLED niya, display. Tapos ito ang nagkalas-kalasan na. So ito yung driver niya guys. Ayan. Tingnan yung driver niya, ang laki. Zoomin natin para makita nyo. Ayan. Pero mas maganda kapag ilalapit ko pa mabuti. Wait lang. Ayan, baba natin. So ayan guys. So kung nakita nyo, dito nakalagay yung brushless motor natin na turbine. Ayan. Tapos kung nakita nyo guys, yung mga paa niya, tulad nito, ayan. Dito yung nakakabit. Ito dito sa kabila nakakabit. Ito naman dito sa kabila nakakabit. So meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos meron pa siya ditong pang 7. So eto guys, yung ano niya, MOSFET. So dual MOSFET yung nakalagay dyan sa loob. Ayan. Tapos kada isang wire merong 2 MOSFET. Okay guys. So bali 6 na MOSFET yung nakalagay dito sa loob. So kung 6 na MOSFET yung nakalagay dyan sa loob, 3 naman yung driver ng MOSFET ang nasa loob niyan. Okay? So tingnan natin yung number nito. So ito guys, nakasulat dito ay ayan, hindi ko gaano makita. Wait lang guys. Wait lang. Tingnan ko ulit. So ayan guys, nakasulat sa kanya ay SD05M50DBS
So, ayan guys, alam ko yan. Ano po yan? IPM siya guys, or natawag nating Intelligent Power Module. Ayan, IPM. Intelligent Power Module. So, ito po guys, ano po to? Meron siyang full bridge guys na 3-phase. Okay? So, ibig sabihin nyo guys, 3-phase full bridge na power MOSFET. Okay? So, yun nga sabi ko sa inyo, meron siyang 6 na fast recovery power MOSFET at meron siyang 3 half bridge na high voltage gate driver circuit guys. So, bali ito guys ay MCU na din. From 3.3 volts to 5 volts MCU na rin to guys. Okay? So, dito naman sa may full bridge rectifier diode. Ito guys. So, baliktad lang siya pero nakalagay dyan ay DB27S. So, diode bridge siya guys, or full bridge rectifier diode. Okay? Na may 2 amps. Ito guys, 2 amps sa 1000 volts. Okay? So, laki niya guys. Ay, hindi niyo pa wala nakikita. So, kanina pa siguro kayo hindi nakikita. Ayan. Pero ayan guys, at least tinuturo ko naman sa inyo kung nasaan yon. At, eto guys, meron tayong dalawang magkapares na diode dito. So, yan po ay, ayan guys, so kung nakikita nyo, HS2M or 2 amps yung full bridge rectifier, yung fast recovery diode natin. 2 amps po yan, 1000 volts. Okay guys? So, ayan, bali yung diode na yan guys ay high efficiency rectifier. So, hindi siya basta-basta na regular diode lang. So, at least alam nyo lang guys. And then, meron tayo ditong, hindi natin gaano mazoom in eh. Ayan guys. KP3210. Ayan guys, oh. KP3210 BSG. Ayan. Or KP3210 na lang guys. So, high performance po yan na low cost high performance, low cost offline na PWM power switch guys. So, from dito sa AC, para lang siyang guys sa buck converter. Okay, etong ano natin, para siyang buck converter lang. Okay, kasi meron siyang 650 volts input, tapos yung output niya guys, pwedeng gawing 12 volts. Ayan. Pero yung output niya is mababa lang na current. So, from 200 milliamps up to 400 milliamps lang guys. Para lang guys yan, ma-power niya to. Itong circuit dito. So, kasi kung wala tong back solution na to, back converter siya guys eh. So, back solution. Pagka pinower up natin to, nang wala to, sabog to guys. Yun nandito kasi low voltage lang yun nandito eh. So, ito kasi, from high voltage, i-convert niya ng low voltage. So, dito dadaan yung mga, ano niya guys, supply or dito sa kabila na to. So, ayan. At least alam nyo lang din. Kasi, baka isipin nyo, sir, nasaan yung ano po niyan? Yung power supply niyan. Eh, rekta ba naman sa, parang rekta siya sa, sa AC. Ayan. Pero hindi nyo alam na, ito pala yung nagpapa low voltage sa kanya guys. Kahit na direkta siya sa AC. Okay? Tapos dito sa likod, ang kagandahan niya guys, nilagyan niya ng tag dito, polyfuse. So, in case na magkaroon ng short circuit, yung polyfuse ano yan guys, mag-shutdown. Okay? Ang galing guys nung gumawa nito. Tama to. So, ayan. Hindi na para siya lumaki yung sira niya guys. Kaya nilagyan ng polyfuse.
Galing talaga ng designer nito. So, pero dito pa rin tayo guys pala. At, ayan, meron tayo dito. Ayan guys, so kung nakikita nyo, meron tayo dyan nakasulat na T1632 guys. Ito, para makita nyo, wait lang. Ito, T1632, I mean 35, sorry. T1635-800G. So ito po guys ay 16 amps, 800 volts guys na triac. So, ibig sabihin, pag may triac dito, kailangan niya ng may driver. Okay? So, wala ko nakikitang driver papunta rito. So, baka nasa likod nito. Kasi hindi siya pwedeng gumana ng walang ano guys eh. Wala siyang driver eh. Kasi sino magdadrive sa kanya? Hindi naman siya pwedeng i-drive ng microcontroller unit or yung MCU ng direkta. Kasi high voltage yan guys eh. High voltage yung sa kanya magta-turn on. Low voltage lang yung mga MCU guys. So I suppose nandito yan sigurado sa ilalim. Ayun, meron nga. Ayun na meron no. So ayan guys, kitang-kita nyo yung number. So ang number niya, model number niya guys ay MOC 3063. Ayan guys. So 600 volts po yan guys na 60 milliamps. Okay? Ano po yan guys, ang tawag dyan ay zero cross triac driver optocoupler guys. Okay? So wala siyang contact. So kahit na low voltage lang yung ipang on doon sa may input niyan, tapos pag nag-on na yung input niya guys, mag-off, mag-on na rin yung kabilang circuit. So, ano lang, kaya siya zero cross, kasi walang nagko-cross sa kanya na high voltage doon sa may kabilang circuit guys. Okay? So, hindi na para guys madamay yung sa MCU natin. Kasi, rekta siya guys dito from, ayan guys, sa MCU siya nakabase guys. Ayan. So, ayan. So, at least, alam niyo lang guys. Tapos, ang nakalagay na heater dito ay pang, ayan, 220 volts guys. So, ito yung model number niya. HR201. Okay? Or, itong EE07. Okay? So, ano pa ba? Wala na tayong napakitang ano rito Ito guys, syempre yung capacitor niya. Hindi ko na matatanggal to. Pero ayan guys, nakita ko naman na may nakasulat siya guys, ayun 400 volts na 120 microfarad. Ayan. 400 volts. 120 microfarad. So ayan. Tapos guys, meron siyang ano dito Ito. Current sensor or shunt resistor. Ayan, 0.1. Ayan. 0.1 na 0.1 ohm. Ayan, 0.1 ohms guys. 0.1 ohm. So wala na ba guys? Baka meron pa. Wala na. So dito na tayo guys sa may kabila. Dito naman tayo, syempre. So ayan. So dito sa display meron tayo ditong component na eto guys, Q3 tsaka Q2. So yung Q2 guys, ano lang yan? General purpose na transistor. Ano yan guys yung 3904. Ito guys, yung 1AM. Ito. Wait lang. Ito guys. 1AM yan. General purpose transistor guys. At ano yan, 3904. Or pwede na guys yung SS 3904. Basta 3904 na transistor guys. Ito. Yun. Tapos itong T4, yan dalawa, T4. Ano po yan? Signal diode, yung 1N
41, 48. So, ayan guys. Ito namang R1. Baliktad. So, yung R1 natin guys, sorry. So, yung R1 natin guys, ito. Yung R1 natin, pwede yan na i-search nyo guys yung CJ3401. Ano po yan? P-channel na MOSFET. Negative 30 volts, tsaka negative 4.2 amps. Tapos yung gate voltage niya ay positive negative 12 volts. So, ano siya guys? Okay? P-channel MOSFET. So, MOSFET siya. Ito, transistor. Bipolar transistor. So, dito naman, ayun siya guys. So, ayun yung MCU natin. Okay? So, yung MCU natin guys ay hindi lang siya guys MCU Ano po rin siya guys? FPU. Ayan. Ang MCU kasi is microcontroller unit. Tapos yung FPU ay floating point unit. Okay? So, meron siya sa loob niyan guys. Ang number nito or model number yan guys sa taas. So, ayan. STM32G 431C BT6. Ayan guys, ito. So, mahaba yan hanggang dito lang. Ayan, hanggang dito. At, yun nga guys. 32-bit siya na controller guys So, ayan. Tapos, ito yung ano niya guys. Yung crystal oscillator. 8 lang guys. 8 megahertz. Ayan 8 megahertz. So, baliktad lang siya. Ayan guys. 8 megahertz. Eto guys, yung regulator natin na 9 volts regulator. So, kung nakita nyo, 78L09, 9 volts. Ito naman guys ay 3.3 volts. Kasi kung nakikita nyo rito, ayan siya guys, 3.3. Okay? Ayan 3.3. So, ano po siya guys? Yung pwedeng AMS 1117 or ayan guys, A1117. Okay, ayan Tapos ito guys, wait lang. Nawala. Zoom in. Ayun, baliktad. Zoom in. Saan ka na? Ito. So, paano makikita yung number niya? So, ayan guys. So, ayan, kitang-kita na. Ayan. GS321. Ano po yan guys? Single op-amp lang yan. Pwede nyo ilagay dyan na LM321 o kaya A63A. Ayan. A63A. So, pre-press lang yan guys. Single op-amp. So, ano pa ba? Dito guys. Alam na natin to. Itong R1, alam na natin yan. P-channel MOSFET. Itong Y1 naman, baliktad. So, yung Y1 natin, pwede nyo i-search dyan ng SS8550. Ano lang naman yan guys. N-channel na transistor. 40 volts, 1,500 milliamps. Okay? Or 1.5 amps. Okay? Kasi nag-ano tayo, nag-blurred. Ayoko pa naman nag-blurred lagi. Eto guys. Ito. So ito guys, search nyo to. 0P07. Okay? So pagka sinearch nyo yan, ang lalabas dyan guys ay yung ano ba yan? Nakalimutan ko na. So kaya ano na lang kaya guys, kayo na lang ang tawag dito, mag-research guys. Kasi nakalimutan ko na kung ano yung ano yan yung nakalimutan ko to, pero ano yata to single op-amp lang din to guys Okay, kasi ito yung ano yan
pin yan guys eh. So 8 pin. Ayan. Pero feeling ko ano yan, single op amp lang din yan. Katulad lang nito yan guys. Pero siguro mas mas mabilis magbigay ng signal. So ayan, at kung gustong i-reprogram yan, kung may file kayo, bin file, eto guys, meron yan pang program dito sa may STM32. Ano pa ba guys? Wala na. Mukhang nasabi ko na siguro sa inyo lahat, no? So, ayan guys. At, ano pa ba? Meron pa ba tayong hindi na ano sa inyo? So, ayan na guys. At kakabit ko na lang to. Hindi ko na papakita sa inyo guys kung paano ko... Ay! Naglakod na naman ang aking... Naglako ang aking Wait lang guys, naglolo ko Yung ko guys, stabilizer ko naglolo ko So ako na magagalaw. So ayan guys, at wala naman ako masasabi. So yun nga guys, at kung may katanungan kayo guys, comment lang kayo. At huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click all guys. Bye, peace.